Uy! Part 8 na ito. Pero andyan naman links ng ibang parts, like and subscribe ka na rin bilang suporta. Salamat. Nakabalik na nga itong sila Yuya dala ang balding puno ng fish na lubos na namang kinamangha ng kasamahan nito. Samantalang itong si Boy Pabibo ayon nakatuwad sa kanto sabay nagrereklamo at siya lang daw pinagtrabaho ng dalagang kasama nito. Abat bukod sa pinain na nga raw siya sa oso ay tenesting at pinakain pa nga raw sa kanya mga ligaw na kabutilita niya nito. Lapit naman agad bida nating nag-aalala at baka tamaan pa ng lason ang bagong tagpong kaibigan na dati nang may tama at kinyulang sa aruga. Hahaha, enipa na nga nila lahat ng nalikom nilang pagkain sabay napakamot na lang ulo ang bida natin nang tanungin niya na mga kagrupo niya, kung sino marunong magluto sa kanila. At kagaya nga ng iminungkahi ni Miss Sawada, pinacheck na muna ng mga estudyante ang kani-kanilang nalikom na pagkain, at syempre, mawawala ba naman kalandian ng ating bida na na-site na naman si Kaori abay di papayag na di makakausap ang dilag. Laban din kasi si ate mo paasa din tuloy si kuya mo. Eksena na naman nga si Akira na sila'y nakita, rekta tanong sa bida kung bakit raw ba sila close ng dalaga sabay nagselos pa nga ang gaga at gusto nga raw niya ang dalaga. At ayun na nga, tuwang-tuwa naman nga itong si Miss Sawada sa dami ng dala ng grupo nila Yuyan na napangisi pa nga at abot kamay na nga raw niya ang bonus at tagumpay. Sabay tanong na rin kung sino raw ba magluluto sa kanila at isang araw ito sa pupuntusan sa kanilang paligsahan. Turo naman na nga mga kasamahan nito kay Yuya na nilapitan din agad ng lubos na ngangailangang si Miss Sawada at gawin nga raw nito lahat. Makuha lang ang premyong bonus ng teacher na atet na atat, pasikat na nga itong si Boy sabay pakulo ng kanyang pagluluto, at ng bandang ito ay maluto ay tikim naman agad ang mga walang ambag magluto, maging ang napadaang lasing na si Miss Sawadang enang ay napatikim na rin ang luto ni Yuya. Kung saan lubos nilang kinagulat ang sarap ng pagkaing nasa kanilang harap. Langhap sarap sa sobrang sarap nga raw ika ni Miss Sawadang sarap na pa o shit ihi ay sumirit sa lutong sobrang lupit. Lubos na golek naman ang naramdaman ni Yuya na buong buhay ay kumakain lamang mag-isa nang makita silang masaya dahil sa mga pagkaing inihain niya para sa kanila. Abat sa sobrang sarap nga ng luto ni Yuya ay napapropose na itong si Miss Sawada at pakasalan na nga raw siya ng ating bida. Nalubos na kinagulat ng lahat kumontra pa nga ang isang dilag dagdag pa si Yuya na pinakanagulat sa lahat. Alam naming desperado ka at IK tumatanda na pero huwag mo namang idamay ang bata ika ng kasamahang teacher nitong binata sabay paiyak na ganap pa ng atet sa burat at pinagtutulungan raw siya ng lahat. Pakonsuelo na nga lang si Yuya at masyadong nga raw kasi mabilis. At gusto na agad ng teacher maging misis. Abat ayaw talaga paawat sabay hinaharap ay pinalanghap sa binatang may bagong chicks na namang nahanap, buisit talaga. Pa-experience please, kanal palang nad-ive ko, tae pa nasubsubon ko, kainis, hahaha. Umuwi naman ng saglit itong si Yuya at si Knight ay binisita gamit ang kanyang teleportation magic. Saglit nga lang raw siya dito at babalik din agad sa kanilang field trip at kagaya nila Kaide ay ipinagluto niya itong si Knight ng pagkain with kaunting kwento tungkol sa tuwa niya na nagustuhan ng kanyang mga kasamahan ang lutong kanyang pinaghirapan. Kalaunan, sa changing room ng mga lalaki ay may papatay mali siya pa ang buwisit na kanukan sa kay abang ang bida na kesyo bakit raw ba nakatitig sa kanya ang mga gulat na gulat nilang kasamahan. Abat kung di ka tanga o sadyang mayabang ka lang talaga. Nagflex ka ng abs mo tas ngayon magtataka ka. Kagihil ang buwisit, maging si Akira ay nabuwisit. At ano raw ba meron sa muscles ni Yuya at putok na putok naghihimutok. Samantala, sa girls' changing room naman ay may basketball na paganap at mga bola-bola ay nagkarambola. Sa Smeriasep ang laki este ang lawak ng changing room nandito naman ako baka gusto nyo ng groom. Hihi, nagpalakihan na nga ang mga ito sabay na inggit pa nga ito. Ngunit wala nga raw tatalaw sa melon ni Miss Sawada na rekta nagpropose pa nga raw sa ating bida. Nagkasubsuban pa nga raw sabay muni-muni pa ni Kaide na kung subsuban din lang naman ay abat siya raw ay may laban. Habang ito namang si Kaori ay nabahala at mukhang ang mga type nga raw ni Yuya ay malalaki ang hinaharap aces ba Kaori wag ka mag-alala. Babae ka kaya sure na sa radar ka ng hype na yan, hahaha. Kinabukasan, sumambulat sa kanila ang magulong campang site nila kung saan pinagwawasak mga pagkaing nalikom nila bagamat di naman raw ginalaw mga gamit nila ay lubos pero nila itong kinabahala. Dagdag pa nga itong si Akira na natulala na lang sa gulat at tila ba may ideya sa kung sino ang salarin sa kanilang suliranin. At dahil nga rito ay nagtungo na lang sila ulit sa gubat para muling manguha ng pagkaing sanay kanilang agahan, dito bumungad na nga sa kanila ang mga kamot sa puno na kanilang nakita, na agad naman ang napagtanto ng ating bida kung ano, at walang ano-ano nga ay isang dambuhalang oso na ang bumulaga sa kanila at siyang takbo rin ang grupo sa gulat nang makita ito,
Rekta campsite na nga ito kung saan ito ay nag-amok. Takbuhan na nga mga estudyante at teacher at ambag lang ay alikabok. Hanggang sa mad-apa na nga itong si Miss Sawada at ng bandang aatakihin na ito ng oso ay umeksena na itong pabibo. Nakipagbanata na nga ito sa oso sabay binalibag pa nga ito na lubos na kinagulat na naman ng lahat. Dagdag pa ito na nahulog na lahat-lahat at kung gusto nga raw ni Yuya ay siya na ang gawing gantimpala ng bidang lubos na pinagpala, hahaha, hanggang sa dito dumating na nga si Kaori kasama ang otoridad at ginapos na ang oso na binalibag. Dito iminungkahi na nga rin nitong si Kaori na gawing guard bear ang oso na parang guard dog nga raw sa pasilidad na iyon. May permiso naman na raw sila mula sa kanilang lungsod at sa batas ay alinsunod. Paano nga raw kung muling magwala ang oso at mag-amok na agad namang sinagot ni Kaori na kung sakali man na mangyari yung muli ay rekta katay ang aabutin ng oso na tila ba napaisip din sa kanyang maaring sapitin. At doon na rin natapos ang field trip nila sabay rekta izakay na naman ang ating bida at dumating na nga raw ang araw na kikitain niya ang hari ng kahariang yun. Dito bumungad na nga kila Yuya ang isang grupo ng ogres na pinag-alala nilang maaring makasalubong nila Prinsesa Lexia kaya naman mariing nilabanan na ito nila Yuya nang wala nang maging problema ang nasabing prinsesa. Dito pinakita na rin yung rabbit mula sa part 5 at 6 sabay may pangisi at nahanap na nga raw niya si Yuya. Tuwang-tuwa naman itong si Yuya sa maskarang lot na nakuha nito mula sa ogres samantalang itong si Knight ay di mapakali at tila ba may nararamdaman sa kanilang kapaligiran. Hanggang sa dito dumating na nga ang kabalyerya ni Prinsesa Lexia na kanyang sundo papunta sa kanilang kastilyo, sabay saludo pat nagpasalamat sa pagtanggap ni Yuya ng kanilang imbitasyon papuntang Royal Palace ng kanilang nayon, ngunit walang ano-ano'y dinambahan na nga nitong si Knight ang prinsesa sabay isang puno ang natamba patumbok papunta sa kanila na agad din namang naagapan ng bidang instinct ay pangmalakasan. Dito na napagtanto ni Yuya na niligtas lamang ni Knight ang prinsesa nang makita ang mga alambre na nagkalat at sa kanila ay sumiwalat. Ano nga raw ba ang nangyayari ika naman ni Tito Owen mong naguguluhan sa mga kaganapan hanggang sa hanapin na nga nila Yuya ang salarin at sa gulat nito ay si Luna ang bumungad dito. Ito nga raw ang salarin na gusto siyang patayin ika nito sa prinsesang sa gubat ay sumunod din, ngunit kilala nga raw nila ito at maging si Knight ay kinalungkot din. At dito iminungkahi sa prinsesa na kung maaari ay dalhin niya nga raw muna itong si Luna sa kanilang bahay ng magamot muna at di niya maisip na masamang tao ito at kung maaari nga rin daw ay makausap niya muna ito. Pumayag naman itong si Prinsesa Lexia at tila natuwa pa nga at makakabisita na naman siya sa bahay nila Yuya. Dagdag pa nito na curious din daw siyang malaman ang relasyon nilang dalawa ng dalaga. Ipapaliwanag na nga lang raw ni Yuya pagdating nila sa kanilang bahay sabay dito gumamit na ng teleportation magic ng matik na mapunta na sa kanilang bahay. Namangha na naman nga itong si Prinsesa Lexia sa panibagong ganap nitong ating bida ngunit mas may interest ito sa pagpapaliwanag na ay lalahad ng ating hadhad este bida-bida. At bago yan baka naman Lods bigyan oras mo namang mag-like sa ating bagong video, idamay mo na rin Lods subscribe kung bago ka pa lang sa ating channel para updated ka. Salamat!